Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng Maynila, lumaki si Limuel sa piling lamang ng kanyang inang si Marites. Sa murang edad, natutunan na niyang intindihin ang mga sulyap ng ina niya. Sulyap na puno ng hindi mabigkas na salaysay, hindi madaldal si Marites. Ngunit sa bawat pag-uwi nito sa madaling araw, dala nito ang amoy ng lupaypay na katawan, pulbos, at minsan, luha. Walang salitang binibitawan, ngunit ramdam ni Limuel ang bugso ng damdaming pinipilit itago. Madalas siyang gumising sa umaga na hindi nakikita si Marites. Sa halip, isang malamig na pinggan ng sinaing at itlog ang naghihintay sa mesa. Isang tahimik na paalala na kahit hindi sila laging magkasama, buong pusong inuuna ng ina ang kanyang mga pangangailangan. Sa bawat pag-ikot ng orasan, kasabay ng mga araw na mabilis na lumilipas, lalo lamang niyang naramdaman ang distansya sa pagitan nila ni Marites. Ngunit hindi niya ito kailanman dinamdam. Sa halip, itinatak niya sa puso ang pag-unawa at pagmamahal sa inang nagsusumikap para sa kanya. Isang gabing hindi niya makakalimutan, isinama siya ni Marites sa pinagtatrabahuhan nito. Wala kasing mapag-iiwanan sa'yo, anak. Mahina nitong sabi habang inaayos ang kanyang maliit na bag. Hindi alam ni Limuel kung ano ang mararamdaman. Kasiyahan ba dahil makakasama niya si Mama? O kaba dahil sa kakaibang bigat na nararamdaman niya sa hangin? Pagsapit nila sa isang malaking gusali na puno ng makukulay na ilaw at malalakas na tugtugin, namangha si Limuel. Para itong ibang mundo. Isang mundo ng kislap, saliw ng tugtugin, at mga mukhang nakangiti ngunit may nakatagong lungkot. Dito ako nagtatrabaho, anak. Performer si Mama rito, paliwanag ni Marites habang tinatapik ang ulo ng anak. Habang nakaupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan niya ang kanyang ina. Nakasuot ng makukulay na kasuotan, kumikending sa ilalim ng mga ilaw, tinatanggap ang palakpak ng mga estranghero. Ang bawat kilos, bawat indak, bawat ngiti ni Marites ay parang isang pagsubok na isinasayaw sa bawat hakbang. Ngunit sa bawat ngiti ni Marites, may anino ng pangungulila. Sa likod ng mga mata niyang kumikislap sa ilaw ng entablado, may kirot na hindi kayang itago. Habang pinagmamasdan niya ito, humigpit ang paghawak ni Limuel sa upuan. Sa murang edad, ramdam niya ang bigat na pasan ng kanyang ina, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kabuuan nito. Sa mga mata ni Limuel, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lawak ng sakripisyong iyon. Ang alam lang niya, kailangan ni Mama ng maraming tapang para makangiti sa kabila ng lahat. At doon, sa gitna ng ingay at kislap, ipinangako ni Limuel sa sarili. Balang araw, Mama, ako naman ang mag-aahon sa atin. Pag-uwi nila ng gabing iyon, habang nakasiksik si Limuel sa tabi ng ina, naramdaman niya ang mahinang pagtapik nito sa kanyang likod, tila sinasabing, laban lang. Tahimik ang biyahe nila pauwi, ngunit sa katahimikan ding iyon nabuo ang isang pangako. Lumipas ang mga araw, buwan, taon, at sa bawat pag-uwi ni Marites mula sa trabaho, dala nito ang parehong bigat na hindi kayang sabihin. Hindi na nagtatanong si Limuel. Sa halip, inukit niya sa puso ang pagmamahal at pag-unawa. May mga gabing nagkukunwaring tulog si Limuel habang naririnig ang marahang pagsara ng pinto. Marahil ay sinusubukan ni Marites na huwag siyang magising. Ngunit sa bawat mahinang hakbang ng ina, sa bawat pag-iingat na hindi makalikha ng ingay, dama niya ang pag-aalaga. Hindi niya kailangan ng maraming salita para malaman ang totoo. Bawat ngiti ng ina, bawat dampi ng kamay niya sa kanyang buhok, lahat ng iyon ay hiyaw ng pagmamahal na hindi kailanman humiling ng kapalit. Minsan, sa ilalim ng bubong na gawa sa yero, naririnig ni Limuel ang pagbuhos ng ulan.
Sa bawat patak nito, sa kanilang tagpi-tagping bubong, tinatanong niya ang sarili kung hanggang kailan sila magtitiis. Ngunit kasabay ng pagbuhos ng ulan, kasabay ng bawat pagsubok, lalong-lalong tumitindi ang kanyang pangako. Habang pinagmamasdan ni Lemuel ang bituin sa langit isang gabi, tahimik siyang nanalangin. Panginoon, balang araw, bibigyan ko si Mama ng buhay na hindi niya kailangang ipaglaban gabi-gabi. Sa murang edad, naitanim na sa kanyang puso ang pangako. Isang pangakong buong loob niyang sisikaping tuparin anuman ang kapalit. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, pero ang sigurado siya, hindi niya pababayaan si Mama. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lamparang nakasabit sa kanilang kisame, habang mahimbing na natutulog si Marites, tiniyak ni Lemuel sa sarili, "Hindi kita bibiguin, Mama." Minsan, ang pinipiling katahimikan, mas malakas pa kaysa sa daang salitang hindi kayang bumuo ng pag-asa. Lumipas ang mga taon, at habang unti-unting lumalaki si Lemuel, lalong lumalim ang kanyang pag-intindi sa mga mata ng kanyang ina. Mga matang puno ng lihim na hinanakit, ngunit patuloy na naglalaman ng pag-asa. Hindi niya kailanman narinig si Marites na nagreklamo. Ngunit sa bawat hapunan nilang dalawa, sa bawat gabing uuwi ito na tila nawalan ng sigla ang mga hakbang, naiintindihan niya ang pagnanais ng ina na mabigyan siya ng mas magandang buhay. Kaya sa murang edad, pinanghawakan ni Lemuel ang isang pangarap, makapagtapos ng pag-aaral, makaahon sa hirap, at maisalba si Mama mula sa mundong kinailangan nitong pasanin para sa kanya. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalsada, si Lemuel ay nag-aaral ng mabuti. Tuwing Sabado't Linggo, maaga siyang gumigising upang pumasok sa isang talyer sa bayan. Doon siya natutong mag-ayos ng makina, magpintura ng lumang sasakyan, at minsan, maglinis ng mga basura ng iba. Hindi siya nagreklamo. Sa bawat pagdaloy ng grasa sa kanyang kamay, sa bawat pawisan niyang noo, dama niya ang papalapit na katuparan ng kanyang mga pangarap. Kahit ang kanyang mga palad, dati malambot, ngayon ay magaspang na. Ngunit para kay Lemuel, ito ay isang paalala ng kanyang pinanghahawakang pangako. Ngunit kahit anong sipag at tiyaga niya, hindi niya maikakaila ang lungkot na bumabalot kay Marites. Sa bawat gabing uuwi siya mula sa talyer, nadatnan niya ang ina na nakaupo sa kanilang maliit na hapagkainan, nakatulala sa malayo. "Lemuel, anak, hindi ito ang buhay na gusto ko para sayo. Pero ito lang ang meron tayo ngayon," mahina at may lungkot na sabi ni Marites habang pinaglalaruan ang malamig na baso ng kape sa kanyang kamay. Hindi sumagot si Lemuel. Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng ina, pinipilit iparating ang kanyang tahimik na pangako. "Hindi kita pababayaan, Ma." Habang ang iba'y mahimbing na natutulog, si Lemuel ay madalas nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik siyang titingin sa kawalan, iniisip ang hinaharap. Minsan, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Marites mula sa kabilang kwarto. Mga luha na hindi nito kayang ibuhos sa araw. Mga luha ng isang ina na pinapangatawanan ang pagiging matatag para sa anak. Minsan naman, sa gitna ng katahimikan, maririnig niya ang mga huni ng kuliglig sa labas. Isang paalala na kahit sa madilim na gabi, may mga nilalang na patuloy na umaasa. Sa mga gabing iyon, tahimik siyang nangangako sa sarili. "Balang araw, Ma, hindi mo na kailangang umiyak ng palihim." At mas lalo siyang nagsumikap. Sa eskwela, isa siya sa pinakamagaling. Sa talyer, paborito siya ng amo dahil sa kanyang kasipagan at respeto. Kahit madalas ay kinukutya siya ng ibang bata dahil sa amoy ng langis sa kanyang damit, hindi niya inalintana. Para kay Lemuel, bawat amoy ng grasa ay amoy ng pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa talyer, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang kaedad niya, may kasamang mga magulang na nakangiti. Graduation pala ng mga elementarya sa bayan. Napahinto siya sandali.
Nakaramdam siya ng kurot sa dibdib, hindi dahil naiinggit siya, kundi dahil ninais niya na sana sa araw na siya'y makapagtapos, andoon si Marites. Nakangiti, ipinagmamalaki siya, walang mabigat na iniinda. Habang naglalakad siya pauwi, lalo niyang pinagtibay ang kanyang loob, hindi niya hinayaang lamunin siya ng lungkot. Bagkus ginawa niyang gasolina ang sakit upang lalong magsumikap. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Marites na nakaupo sa labas. Hawak ang lumang rosaryo, nakatanaw sa papalubog na araw. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang kaya kong ibigay ngayon. Mahinang sambit nito habang pinipisil ang rosaryo. Ngumiti si Lemuel. Lumapit siya at marahang sumandal sa balikat ng ina, sabay sabing, "Ma, sapat na sapat ka na sa akin. Ikaw ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko." Habang nakatingin sila sa kaulapan, sabay nilang pinangarap ang kinabukasang hindi pa nila hawak. Ngunit buong pusong pinaniniwalaan, dumaan ang mga panahon na puno ng sakripisyo. Lumaki si Lemuel na matatag, mapagmahal, at puno ng respeto sa kanyang ina. Kahit mahirap, kahit maraming pagsubok, hindi siya kailanman bumitaw. Minsan, habang nag-aaral siya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, naramdaman niyang nakatingin si Marites mula sa pinto. Sa mga matang iyon, nakita niya ang walang hanggang pagmamahal at tiwala. Hindi na nila kailangang magsalita. Sa palitan ng kanilang mga ngiti, ramdam nila ang lakas na bumabalot sa pagitan nila. Isang diwa ng pagmamahalan na hindi kayang gibain ng anumang kahirapan. Sa isip ni Lemuel, muli niyang binigkas ang matagal ng pangako. "Mama, konti na lang. Balang araw, bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailangang ikubli sa liwanag." At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagsubok na kanilang nalalagpasan, lalong tumitibay ang pangakong iyon. Isang pangakong pinanday sa pagmamahal, pagsisikap, at pananampalataya. May mga pangako na hindi kailangang isigaw dahil ang puso marunong tumupad kahit walang salita. Hindi naman agad dumating si Efren bilang bagyo sa buhay nila. Sa simula, para siyang sinag ng araw sa gitna ng paulit-ulit na maulang mga araw. Isang gabi, habang nagbabantay si Marites sa maliit na tindahan malapit sa terminal, dumaan si Efren. Nakangiti ito, may dalang tinapay at kape. Simpleng kilos, ngunit para kay Marites na bihirang pagpakitaan ng kabutihan. Tila isang pagbuhos ng mainit na liwanag sa malamig niyang mundo. Nakita ni Lemuel kung paano muling sumilay ang nangiti sa kanyang ina. Totoong ngiti. Kaya hindi niya na rin pinigil ng maging madalas ang pagdalaw ni Efren. Akala niya noon, si Efren na ang magtatanggal ng bigat sa puso ni Mama. Sa umpisa, naging mas masaya ang mga hapunan nila. May mga kwento, may masasayang moments. Si Efren, magalang kay Marites, mabait kay Lemuel. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, parang may unti-unting nawawala sa pagitan ng mga salita at mga sulyap. Napansin ni Lemuel na tuwing aalis si Efren, may naiwan siyang malamig na hanging hindi maipaliwanag. Si Marites, na dati masigla sa simpleng kwentuhan, ngayoy madalas nakatitig sa kawalan. Hindi na ganoon kainit ang kanyang mga ngiti, hindi na rin ganoon kasigla ang kanyang mga mata. Minsan, sa kalagitnaan ng hapunan, bigla na lang siyang tatahimik. Kahit si Lemuel, nararamdaman ang bigat na bumabalot sa paligid. At si Efren? Madalas wala. Kung dati ay araw-araw itong dumadalaw, ngayoy tila paunti-unti na lang kung sumilip. At kung dumaan man, saglit lang, walang ni kapirasong lambing na tulad ng nakaraan. Isang gabi, habang naghahanda sila ni Marites ng hapunan, hindi na napigilan ni Lemuel ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. "Ma, mahinang tawag niya habang iniaabot ang kutsara. Masaya ka ba talaga sa kanya? Kasi parang mas lalo kang nanghihina ngayon." Saglit na natigilan si Marites. Hindi agad sumagot. Pinagmasdan niya ang kanin sa plato, wari inaasam hanapan ng kasagutan doon. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang ngiting tila pinipilit maging matatag. "Ayos lang ako, anak. Huwag mo na akong alalahanin." Pero ramdam ni Lemuel, hindi totoo ang bawat salitang iyon.
Ramdam niya sa bawat puntong hininga. Ramdam niya sa bawat gabing hindi makatulog si Marites, nakatitig lamang sa madilim na kawalan. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging malamig ang gabi. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa katahimikang bumabalot sa kanilang maliit na bahay. Madalas umuuwi si Marites na walang imik. Ang mga mata niya ay parang laging may dalang pangungusap na hindi mabigkas. At sa tuwing dumadalaw si Efren, naroon ang pakiramdam ni Limuel na parang may ibang kahulugan ang bawat kilos, bawat sulyap, bawat salita. Minsan, nahuli niya si Efren na palihim na nakikipag-usap sa isang hindi kilalang babae sa labas ng tindahan. Hindi niya narinig ang pag-uusap, pero ang paraan ng kanilang interaksyon, ang lihim sa mga mata nila, sapat na para magtanim ng hinala sa puso ni Limuel. Ngunit nanahimik siya. Hindi dahil wala siyang lakas ng loob, kundi dahil ayaw niyang dagdagan ang bigat na pinapasa ni Marites. Isang gabi, habang umuulan, nagluto si Marites ng sinigang, ang paborito nilang mag-ina. Habang kumakain sila, marahang nagsalita si Marites. "Anak, minsan kailangan nating tiisin ang ilang bagay para lang hindi mabuwag ang munting mundong binuo natin." Hindi agad nakasagot si Limuel. Pinagmasdan niya ang ina, ang mga kamay nitong nanginginig habang sumasandok ng sabaw, ang mga mata nitong pinipilit na nagpapakatatag. At sa sandaling iyon, isang pangako ang tumibok sa puso niya. Hindi ko hahayaan si Mama na patuloy na masaktan. Hindi ko hahayaan na maging malamig ang mundong ginagalawan niya. Hindi lahat ng dumarating ay may dalang paghilom. Minsan, sila pa ang sugat na kailangan mong gamutin mag-isa. Habang nagbabasa si Limuel sa ilalim ng mahinang ilaw, unti-unting pumuno sa bahay ang mga malalakas na bulungan. Akala niya ay karaniwang usapan lang ni na Mama at Efren. Pero habang tumatagal, may ibang tono, may halakhak na may kilig, at malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa munting awang ng pinto. Kahit anong pilit niya sa sarili na bumalik sa pagbabasa, hindi niya mapigilan ang kaba sa dibdib. Parang may hindi tama. Parang may lihim na itinatago sa likod ng mga boses. Tahimik siyang tumayo, maingat ang bawat hakbang papunta sa sala. Bawat yabag, bawat paghinga, parang humahaba ang daan sa pagitan nila. Tila ang buong bahay ay bumigat kasama ng kutob sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang sumilip sa may pintuan. Tumambad sa kanya si Efren. Nakaupo sa sofa, kasandal ang isang babae na hindi niya kilala. Magkadikit ang kanilang katawan, nagtatawanan, halatang walang pakialam kung sino man ang makakita. At si Marites? Nasa isang sulok, nakaupo sa sahig, hawak ang lumang rosaryo, mga matang nakapikit, parang ikinukulong ang sarili sa katahimikan. Hindi siya lumalaban, hindi siya nagsasalita. Para bang sa bawat tiklop ng kanyang mga daliri sa rosaryo, pilit niyang hinihiling na matapos ang bangungot na iyon. Hindi na napigilan ni Limuel ang apoy sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang pinto. "Anong ginagawa niyo? Hindi ba kayo nahihiya?" Sigaw niya, ang boses niyang nanginginig sa puot at sakit. Nagulat sina Efren at ang babae. Pero sa halip na mahiya, ngumisi pa si Efren, isang ngising puno ng walang pagsisisi. "Bata ka pa para maintindihan ang mundo namin," malamig na sabi ni Efren, bago tumawa ng mapang-asar. Lumapit si Limuel kay Marites. Hinawakan niya ang nanginginig nitong kamay. Malamig, mabigat, puno ng kawalang laban. "Ma, hindi mo kailangang tiisin ito. Hindi na ito pagmamahal," mahinang sambit niya, puno ng lungkot at katapangan. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Marites. Tanging ang pagpisil sa kanyang rosaryo ang nagsasalita para sa kanya. Kinabukasan, tuluyan nang hindi nagpakita si Efren, pero ang sugat na iniwan niya nanatili sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa bawat hapunan na halos walang pag-uusap, sa bawat gabing nauuwi sa mahinang iyak na tinatago ni Marites. Minsan, nadadatnan ni Limuel ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingala sa mga bituin, tila naghahanap ng sagot na hindi mahanap sa lupa. Hindi niya ginulo ang ina. Alam niyang may mga sugat na kailangang hayaang maghilom sa sariling oras.
Habang nakahiga si Limuel sa kanyang lumang kutsyon, bumalik sa kanyang alaala ang unang pagdating ni Efren, ang pag-asa, ang mga ngiti, ang mga munting pangarap na unti-unting binuo nila. At ngayon, lahat ng iyon tila naging abo na lang na tinatangay ng malamig na hangin ng pagtataksil. Dumaan ang mga linggo. Unti-unti, sa maliliit na hakbang, bumangon si Marites. Isang bagong kurtina sa sala, isang malinis na paligid, isang munting ngiti sa bawat gabi. Isang araw, nadaanan ni Limuel ang ina habang tinatahi nito ang sirang kurtina. "Ma, tulungan na kita," alok niya. Napangiti si Marites. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakita. "Salamat, anak," sagot nito, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang gabi, magkasamang nakaupo si Limuel at Marites sa harap ng bahay, nakatanaw sa mabituing kalangitan. Tahimik lang, ngunit sa pagitan ng katahimikan, nag-uusap ang kanilang mga puso. Marahan, bumitiw ng salita si Marites. "Salamat, anak, dahil hindi mo ako iniwan." Hinawakan ni Limuel ang kamay ng ina at pinisil ng marahan. "Habang buhay, ma. Hindi na kita pababayaan." Sa gabing iyon, habang nakatanaw sa mga bituin, isang panibagong pangako ang isinilang. Pangakong hindi na muling papayagang lamunin ng dilim ang kanilang liwanag. May mga oras na hindi mo na kailangang itanong kung dapat ka pa bang lumaban. Dahil ang puso marunong bumitaw kapag sapat na ang sakit. Matapos ang lahat ng sakit at pagtataksil, pinili ni Marites na tuluyang putulin ang anumang natitirang koneksyon kay Efren. Wala nang pagbabalik. Wala nang paliwanag. Mula sa araw na iyon, isinara niya ang pintuan sa nakaraan, kahit pa alam niyang mahaba pa ang landas ng paghilom. Bitbit ang kaunting gamit at buong tapang, naghanap siya ng bagong trabaho. Hindi madali para sa isang tulad niya, pero hindi niya hinayaang hadlangan siya ng hiya o kaba. Sa tulong ng isang kapitbahay, natanggap siya bilang kahera sa isang maliit na tindahan sa kabilang bayan. At sa bawat sulyap ni Limuel sa kanyang ina, lalo niyang nakita ang kagandahan ng isang pusong marunong lumaban kahit ilang beses nang nasaktan. Isang umaga, habang inaayos ni Marites ang mga paninda, isang masayahing dalaga ang lumapit para tumulong. Siya si Lenny, pamangkin ng may-ari ng tindahan. Maaliwalas ang ngiti, magaan ang loob, at sa bawat salita niya, parang gumagaan ang paligid. Nang ipakilala ni Marites si Lenny kay Limuel, agad niyang naramdaman ang kakaibang init ng presensya nito. Hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa kabutihang taglay nito sa puso. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo silang naging malapit. Sa bawat halakhak, bawat kwento, unti-unting nabura ni Lenny ang malulungkot na alaala sa puso ni Limuel. Kay Lenny, unang naramdaman ni Limuel ang tunay na kaligayahan. Hindi iyong maingay at puno ng pangako, kundi iyong tahimik ngunit buo. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi, napansin ni Lenny ang malalim na pag-iisip ni Limuel. "Ang bigat ng iniisip mo," biro nito habang marahang hinihimas ang balikat niya. Ngumiti si Limuel, bahagyang umiling. "Hindi naman, natutuwa lang ako. Dati kasi akala ko, kailangan mong magdusa bago mo maramdaman ang tunay na saya." Ngumiti si Lenny, sabay hinawakan ang kamay ni Limuel. Hindi kailangang masaktan para maging masaya. Minsan, sapat na yung marunong kang pumili ng tamang tao. Sa gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan, ikinuwento ni Limuel kay Marites ang mga bagay na natutunan niya. "Kung may isang bagay akong natutunan, ma, yun ay hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo para lang magmahal." "Salamat sa'yo." Napaluha si Marites, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, nakita niya ang resulta ng lahat ng kanyang sakripisyo, isang anak na marunong magmahal ng tama. Bumuo sila ng isang simpleng mundo, Marites, Limuel, at Lenny. Wala silang marangyang bahay, wala silang mamahaling kagamitan,
Pero bawat araw na magkasama sila, bawat hapunan na puno ng kwentuhan, bawat simpleng dasal bago matulog, iyon ang tunay na kayamanan na hindi kayang tumbasan ng pera. Hindi na sila natakot magmahal muli. Hindi dahil nakalimutan nila ang sakit, kundi dahil pinili nilang maniwala sa kabutihan ng bagong simula. Lumipas ang mga taon. Nakapagtapos si Lemuel ng pag-aaral sa tulong ng sipag at tiyaga. Si Marites, bagamat dala pa rin ang mga alaala ng kahapon, ay naging matibay na ilaw sa kanilang tahanan. At si Lenny, hindi na lamang kaibigan, kundi tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng bahay, sabay nilang pinagmamasdan ang mabituing langit. Hindi natin kailangan ng maraming bagay para maging masaya, ma, sambit ni Lemuel. Ang kailangan lang natin, yung mga taong hindi tayo iiwan. Ngumiti si Marites, sabay hawak sa kamay ni Lenny. At ang tunay na pagmamahal, anak, hindi mo kailangang bayaran ng sakit. Darating yan sa tamang oras, sa tamang tao, walang luha ng lungkot, tanging luha ng pasasalamat, tanging luha ng paghilom. Ang liwanag, hindi hinahanap. Minsan, kailangan mo lang bumitaw sa mga lumang sugat para makita ang pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-FRC. Tandaan natin, hindi natin hawak ang mga sugat na dulot ng iba, pero hawak natin ang desisyon kung paano tayo babangon. Ang tunay na pagmamahal at pag-asa ay hindi kailangang ipilit, kundi kusang dumarating sa tamang oras, sa tamang tao. Hanggang sa muli nating kwento, dito lang sa Filipino Romance Chronicles, kung saan ang bawat luha ay may dalang pag-asa. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.